Welcome back sa inyong favorite name sa inyong favorite background noise 'no, kung saan tayo ay patuloy pa rin sa ating mini-series about sa Second Vatican Council. Last week we talked about the Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium. Ngayon naman, pumunta tayo sa Constitution o Dogmatic Constitution on the Divine Revelation o tinatawag nating Dei Verbum. Tama yan, Pads. Kung Sacrosanctum Concilium ang nagbago ng pamamaraan ng ating pagsamba, Dei Verbum naman ang nagbukas ng Biblia at ng salita ng Diyos sa mas malalim na paraan para sa simbahan. Pero fun fact, Dei Verbum almost didn't happen in its final form. Wow, trivia pala to, no? The first draft was so controversial, it was thrown out. So, pag-usapan natin 'yan, ano ba yung mga history niyan, ano yung mga pinakaimportanteng konsepto o nilalaman nito, anong impact nito sa atin at ano yung mga naging resulta nitong Dei Verbum. Huwag na natin patagalin kaya ako po si Russell Ako naman po sila nun, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. So let's rewind 'no, early 20th century, the Catholic Church was shaken 'no, by what's called yung tinatawag na modernist crisis. Ano ba yung modernist crisis? What happened was, itong modernism is actually a movement 'no, within the church pero it started outside 'no, sa mga Protestant churches 'no. And this is an attempt by these theologians, these, biblical scholars especially 'no, na in-adapt din ng ilang mga Catholic theologians to reinterpret the faith using, well, the new sciences 'no, yung mga ino-offer sa atin ng, new technology, philosophy, for example, modern philosophy, yung historical, archaeological, advances of the time. And they emphasized context over dogma. Yeah, pero para sa Roma, no, para sa simbahan, this was dangerous actually. And in fact, the good Pope, the saintly Pope Pius X, called modernism as the synthesis of all heresies in 1907. Doon nagsimula ang takot. Baka kapag sobrang historico-critical ang method na ginagamit, baka naman mawala na ang pananampalataya sa pagka-Diyos ni Kristo o sa inspiration na tinatawag. Kasi ang matututunan natin sa Dei Verbum na the scripture is inspired by the Holy Spirit. So, scholars were even forced to swear no, an anti-modernist oath until the 1960s, and this is very big actually. Yung siguro just to set some examples, marami na kayong ma-e-encounter ngayon na, according to scientists, this ganito ang itsura dapat ni Jesus. So, isa siyang matabang lalaki na kulot na ano gano'n. So, compared to what is being taught by the church. Just imagine ninyo during the time, yun yung hype, eh, nagiging hype na siya noon na, all this time, mali pala and, ta's nung nagkaroon ng sexual revolution, 'di ba parang, napaka-patriarchal ng society before kaya ganito, ganito, ganyan. So, all of this, no wonder why Pius X would call this as the synthesis of all heresies kasi nga it it opened the new sciences, while it opened so many doors for human advancement, for the advancement of technology, the advancement of society. Yun din, nagkaroon din siya ng gano'ng effect na, ah, magkaroon ng tendencies na before naman ay wala, 'no?
So, heresies, 'di ba? Yeah, actually just to put it into the context 'no ng biblical studies din. The tendency kasi, ito yung tinatawag natin na historico-critical method, which we will be seeing 'no much later. Pero ang tendency by that time especially 'no na they go to the extremes, to the point for example, ngayon 'pag nag-aral ka ng Biblia actually, ng biblical studies, kapagka hindi ka formed philosophically at theologically, mawawalan ka ng pananampalataya kasi makakarinig ka ng mga tipong, ito hindi naman talaga 'yan sinabi ni Jesus. Ay ito hindi naman talaga 'yan miracle, yung kunwari yung, multiplication of the bread and the fish. Hindi naman talaga miracle 'yan, kasi ano may mga baon naman talaga yung mga tao, ayaw lang nilang ilabas. Makakarinig ka ng mga ganyan, 'di ba? Parang, uy, so ibig sabihin pala, niloloko lang tayo ng Biblia 'no. So, yun yung danger. Kaya rin nag-ano si Pope Pius X na itong modernism is the mother of all the synthesis of all heresies 'no, delikado 'to. However, by the 1940s, 1943 exactly, Pope Pius XII 'no, Pope Pius XII, released, or wrote an encyclical letter titled Divino Afflante Spiritu that gave scholars, Catholic scholars, the freedom to use scientific tools 'no, Greek, yung paggamit sa original languages 'no, ng Greek, ng Hebrew. Kasi dati dapat yung Vulgata lang, yung Latin Vulgata lang ni Saint Jerome ang talagang gagamitin mo kung ita-translate mo siya sa Tagalog or sa English. Pero dito by the time of Pope Pius XII sabi niya, sige go, go back to the original languages of Greek and Hebrew and then translate from that. You can also use, well, the findings of biblical archaeology, for example, to really see yung ito naman yung maganda kasi sa inaano nung historico-critical, method, yung emphasis nila sa tinatawag na Sitz-em-Leben 'no, yung context of the world wherein it was written. Yung kunwari yung isang libro ng Biblia 'no, o isang letter ni Saint Paul, ano yung konteksto para sabihin niya yun 'no. So, in a way yun ang maganda. Kaya sabi rin dito sa Divino Afflante Spiritu, okay, you can use that 'no, and dig into the scriptures meaning. And this is what was the foundation actually of the Second Vatican Council's openness to serious biblical studies 'no, na hindi lang siya parang lip service lang na para lang meron lang tayong, Bible, document 'no, but rather it's a serious acceptance of the revelation in the scriptures using not only magisterial, resources or the tradition of the church, but also the modern means 'no, yung mga modern scientific advancements that is available or that was available in their time 'no, and still is available in our times 'no. But not ano, pero kailangang iwasan yung excesses. We will be seeing later yung mga excesses ng historico-critical method. Yes. Pero just to ano, try to imagine this with us 'no, ni Pads Leo 'no. Vatican II convened in the 60s, early 60s. And we are looking at Europe, well, basically Europe, but the whole world, no, still recovering from the scourge of the Second World War. And we have seen a lot of horrors that happened in humanity. We have seen crises of every kind, no? And nagkakaroon na nga ng advancement sa technology. So, may konting mga video na nito, may konti ng television, and information becomes uh, accessible na to the people across the countries, no, across the world. So, yung hindi natin nakikitang konteksto na posibleng meron, no. I'm not ano, gusto kong gano'n yung pagkakasabi kasi
I don't want to sound that like a public historian kasi wala naman ako, hindi ko alam yun. Wala ako nung time na yun. Pero one of the things that was greatly challenged by this rapidly changing society is the authority of the scriptures, 'no? And that's on one side, na parang, "Teka, totoo ba yung Bible? Baka naman kuwan lang 'yan, relic of the past." Then you have here also the growing, spirit ng Protestantism also taking the Bible on a different interpretation. Kaya nga dito dito inilunsad, 'no, and, dito tinutukan ng simbahan yung pagdinilay regarding scriptures na actually yung scriptures na na word, ah, eto mas gamit natin ngayon, 'no, pero dati kasi yun nga yung title nga ng Dei Verbum for example is divine revelation. For the longest time wala tayong issue sa divine revelation o kaya yung scriptures nga kasi nga alam natin it's the word of God, 'di ba? Na pero yun nga, it used to be understood before more as divine revelation. Kaya nga merong draft, hindi siya Dei Verbum. Kasi nga Dei Verbum means the word of God, 'no? And I think nakuwento na namin ni Father Lerin 'yan, paano yung process ng pagpili ng title ng isang document. Basically, the first two words or the first phrase, and it is written originally and officially in Latin, so Dei Verbum, the word of God. Pero there was a draft that, well, quote unquote failed. The title was De Fontibus Revelationis. No? When Vatican II began, the first proposed constitution on revelation was titled that. No? And that means on the sources of revelation. Now, since why did it fail? Well, Father Leon can explain. Sources, so look at that, yung importance na na yung plural, 'di ba? Fontibus is can also be translated as fountain, no? So it's like on the fountains of revelation. Ano bang main na idea nitong De Fontibus Revelationis? Ang sinasabi niya is that nung draft, it's a draft so hindi siya official document, is that scripture and tradition are two separate sources of revelation, 'no? So, dalawang ano sila, para silang dalawang, fountain, dalawang balon 'no, kung saan umuusbong yung tubig ng revelation, pero hindi sila magkaugnay. They work together, but they are not, hindi sila iisa kumbaga 'no. So, dalawa silang fountain na para sa isang Katoliko, you have to preserve the two. Ito yung pinagkaiba according to this draft dun sa argument ng mga Protestant brothers and sisters natin. Ang importante lang yung scriptures 'no, sola scriptura. At ang sinasabi nitong, De Fontibus Revelationis, hindi, kailangan meron kang scriptura, meron kang tradition, 'di ba? So, ang pinagkaiba sa Dei Verbum ayun, ng talagang sinasabi nung draft is that magkaiba yun, magkahiwalay yung tradition at yung scripture. And if you remember, yung ating introductory episode sa Vatican II, merong factions, eh. So, among the conservatives, like the Cardinal Ottaviani, siya kasi yung head, nung tinatawag nga na Holy Office. So, dine-defend niya itong De Fontibus kasi, well, dahil nga siya yung ano, eh, parang ano ba tawag mo diyan, standard bearer ng conservatism. Na teka, if it's not broken, ba't naman natin sisirain o why repair something that is not broken? So, Ottaviani was known for being tough, 'no? Kaya nga may nickname siya na ano, sabi, La Suprema kasi whatever he says goes, 'no? But, well, not only did that yun nga, nag-fail nga yung draft na yun, meaning somebody had to stand up against him, but at the same time to really give clearer explanation or reflection on Yeah,
And then at the other side of the aisle, no, you have the progressives like Cardinal Agustin Bea, a Jesuit close to the Pope, Pope John the 23rd, no, who objected dito sa draft ng De Fontibus Revelationis. Bea was head at that time. He was part of the Roman Curia himself, no? He was head of the Secretariat for Christian Unity. And for him, yung wording ng draft could kill ecumenism, no? Or the dialogue with other Christian denominations, no? Other churches, especially sa mga protestante, no? Because they are really adamant on the sola scriptura, no? Na yun ang pinaka-importante, yung scriptures, ng tradition na human traditions lang. Kasi parang sinasabi ng draft, 'no, hindi sapat yung Biblia lang, 'no. Dapat may dagdag ka na source, 'no, which is tradition. So, ang sasabihin kaagad dun ng mga kapatid nating protestante, "Teka, hindi, iniimbento mo lang yang tradition, eh. Dapat Biblia lang kasi yan lang yung sinabi ni Lord, eh." 'Di ba? So, ang ano dito, ang preoccupation dito ni Bea is that baka maging ano yun, maging hadlang yun. Kasi nga remember, nung pinag-usapan natin yung season 1, yung episode 1 nitong ating, mini-series, 'no, ang talagang at the heart of this all nung pagtawag ni Pope John the 23rd ng Second Vatican Council is actually the the will, 'no, yung kagustuhan niya for Christian unity, 'no. Hindi naman talaga yung pagbabago ng misa. Hindi talaga yung pagharap ng pari sa ano, sa misa o yung paggamit ng Tagalog at English, hindi yun. Ang gusto niya talaga ay yung Christian unity. So, pagdating natin dito sa Dei Verbum or rather yung draft pa lang ng De Fontibus, Revelationis, naging mas matindi na, 'di ba, yung labanan. Kasi nga unlike nung napag-usapan natin yung sa Sacrosanctum Concilium na yun ang pinakamadali, 'no, kasi nga ready na sila, eh. Meron ng liturgical movement, alam na ng mga tao na kailangan ng reform. By this time medyo mas mahirap 'to kasi nga you have one side na parang, "Teka, ginagawa ba nating protestante yung mga sarili natin?" And then you have another side na, "Teka, masyado ba nating kinukulong yung sarili natin para lang hindi tayo maimpluwensyahan, quote unquote, ng mga protestante?" And yun nga, yun yung possibly, some of you might be curious. So ito pala ay ano, pulitika ba ito? Kasi, ah, apparently may two sides na maglalaban-laban lang, parang gano'n. Kasi some of you might ask 'no, na Cardinal Bea and Cardinal Ottaviani were like rivals 'no, heading, the teams na maglalaban sa Vatican II 'no. Kasi we are looking at a Jesuit na, well, as you know, the Jesuits back then and lalo na ngayon, pro-dialogue 'no, versus a sharp canon lawyer na ang orientation ay towards the guarding of tradition. So, well, I think, legendary might be a term to coin that. Pero, ah, hanggang dun ba? Hanggang ganun lang ba yun? Not necessarily 'no. Pero to the point na dumating nga halos na sa history ng Vatican 2 may ganun pa, parang naging ganun ang nagiging sistema. Teka, will this be a conservative versus liberal, interpretation or battle of the brains? And one more exciting anecdote, 'no, nitong panahon na 'to within the council aula nung pinagdedebatehan nila yung draft, 'no. One of the, most famous, criticisms, 'no, at the council floor was delivered by, well, kilala na natin siya nung ating first episode, 'no, si Joseph Cardinal Frings ng Cologne, 'no, na talagang stood up and he criticized the schema publicly, no. However, as we have said nung first episode, by this time, Cardinal Frings was already blind. So, his criticism, his speech was actually prepared for him by his perito, 'no.
the young father, Joseph Ratzinger, no, his theological advisor, who would later become Pope Benedict XVI. 'Di ba, ang galing 'no? So that's history in the making. So what happened? The result, the bishops overwhelmingly rejected the draft. More than 60% 'no, voted against yung De Fontibus, and the Pope, Pope John the 23rd, intervened, disbanded the draft, and formed a mixed commission with both Cardinal Bea and Cardinal Ottaviani to find a compromise, no. So, they have to sit together, they have to consult each other. So, instead na maging parang tagisan ng talino, o sige, dahil parehas naman kayo matalino at parehas magagaling yung mga nasa circles niyo, sige, eh, upuan niyo 'to at ano, pagnilayan niyong maigi. Hence the birth of a very important document which we now have as Dei Verbum. Kaya rin hindi natin puwedeng gamitin yung political idea ba na, dominated lang 'to ng mga liberals, dominated lang 'to ng mga conservatives 'no. Well, at least kay Pope John the 23rd nung nakita niya ito when he intervened. Teka, pareho kayong may point, eh. So, magsama kayo, hanapin ninyo yung middle ground kasi yan ang ano, eh, yan ang ideal, eh, 'no? Kaya nga laging mali yung pinupuksa natin yung opposition, pinupuksa natin yung kaibang mag-isip kaysa sa atin. Kasi these people, these ideas will just enrich our own ideas, 'no? Kailangan mo ng consensus, kailangan mo ng pagtatagpo sa gitna. And the good Pope, Pope John the 23rd was wise enough to see this 'no, na ito yung kailangan. Okay, ni-reject 60% ng council fathers yung, draft. But it does not mean na okay, so hindi na natin i-include yung mga gumawa ng draft na una. Ito na lang kabila ang aanuhin natin, i-consult natin. Hindi, hindi rin yun 'no. So nakita niya the better way is to find a consensus. So the final text after nitong commission na 'to, this new commission to draft the draft 'no. Ang na-produce nitong commission na headed both ni Cardinal Bea and Cardinal Ottaviani was titled Dei Verbum 'no, the Word of God. And it was approved in 1965 by 2,344 votes in favor with only 6 against 'no, so overwhelming majority again. Now, let us now walk chapter by chapter. Ano bang sinasabi ng Dei Verbum 'no, and how do we apply this sa ating buhay Kristiyano ngayon after what, 40 years, 50 years after the Second Vatican Council? So, let's begin with the official o the formal title nung documents. It's the Dogmatic Constitution on Divine Revelation. Sinabi nating dogmatic, dogma, over time, totoo siya, it is the truth back then, it is the truth right now, it will always be the truth. Kahit anong mangyari, it will be an unchanging truth regardless of whatever will happen in the world. No amount of technological advancement can change the truth, the truth. No? So, constitution, so dahil nga siya ay constitution, in a way, it is a formalized code 'no, codified na paniniwala. Isa siyang batas, kasi constitution siya, eh. And divine revelation dito tayo mag-aano, kasi nga dahil nga it's the constitution on divine revelation. So, chapter 1 first defined what is revelation, and it discussed all about revelation. So, tulad niyan, just, patikim. Of course, mas maganda basahin niyo 'to. Well, sa paragraph 2 ng Dei Verbum sinasabi dito, "In His goodness and wisdom, God chose to reveal Himself through deeds and words, having an inner unity." So, revelation is not just an information from heaven. Hindi siya yung ano, hindi lang siya parang narinig mo, so ito yun 'no, or parang, something lang na, some sort of a hearsay then pinagpasa-pasa lang 'no. Dito klaro na agad 'no, that the intention
was from God. So it is God, the divine himself 'no, showing, manifesting, pinapakilala niya, ini-introduce niya yung sarili niya and ultimately itong revelation niya, yung pagpapakilala, pagpapahayag 'no, yung maganda sa Tagalog, eh, pagpapahayag 'no. Tapos kung kung medyo familiar kayo sa Bisaya, hayag kasi is liwanag, eh. Kaya in a way parang kahayag is light. So kapag nagpahayag ka sa Tagalog, so you are proclaiming. Pero kapag nagpahayag ka sa Bisaya, you are enlightening. So nagpapakilala ka sa Tagalog, nagpapaliwanag ka ngayon sa Bisaya. Hindi yung explaining 'no, but rather you are enlightening, shedding light more of yourself. And ultimately, ang sinasabi ng Dei Verbum, the culmination of this revelation is in the person, the mission, the life, death, passion, and resurrection, and the very heart of Jesus Christ. Yeah, and because now that we have yung clarification 'no, yung definition, ano ba ang revelation na hindi lang siya parang info lang 'no, na parang galing sa langit na, ito yung gusto kong mangyari 'no, kasi minsan gano'n ini-imagine natin na yung Diyos nasa langit, nakahiwalay, and then nag-uutos lang sa atin. Now that we have seen na hindi pala yun ang revelation, that revelation is actually the gratuitous gift of God, of Himself to man 'no, kasi nga that's the best thing that God can give to man, that is Himself 'no, and He gave Himself, He auto-communicated Himself, sabi ni Karl Rahner, gratuitously, and most especially in the person of Jesus Christ. Now, paano ngayon yung transmission nitong divine revelation na 'to? Paano na ako, si Russell, at ikaw na nakikinig nito ngayong what, 2025 nang re-record namin 'to, hindi ko alam, baka 2040 mo naman marinig ito. Baka relics na 'to na of the past, 'di ba? Baka naghuhukay ka ng ano ngayon, baka archaeologist ka in the far future at naghuhukay ka ng relics ng 2020s era 'no, tapos narinig mo itong podcast na 'to. Pero how come na tayo na we are living what, 2,000 years after the time of Christ on earth, and more than that pa yung creation, yung panahon ng exile sa Babylon, yung Exodus and everything. How did we receive 'no, yung transmission nga, nitong revelation na 'to? Paano natin nalaman 'no? So, dito papasok ngayon yung pinagkaiba ng Dei Verbum sa yung earlier draft na De Fontibus Revelationis 'no. Again, yung sa draft ang sabi niya there are two fountains of revelation. Sa Dei Verbum ang sinasabi is that, um sacred scriptures, ito sabi ito ng number 10 ng Dei Verbum. Sacred scripture, rather, sorry, sacred tradition and sacred scripture form one sacred deposit of the word of God, no? Word of God or the revelation of God. Ibig sabihin pala, hindi siya dalawang bukal, iisang bukal lang siya 'no, na pinanggagalingan yung tinatawag nating deposit of the faith 'no. So hindi siya magkaiba, hindi siya scriptures, tapos mas importante yung tradition. Hindi rin siya sola scriptura na, kung ano lang nasa Biblia yun lang ang tama, kasi wala mang mag-toothbrush sa Biblia, so hindi ka dapat mag-toothbrush, 'di ba? So ang sinasabi dito ng Dei Verbum, hindi. You have tradition and scripture. Why? For example, before scripture was written, script, nakasulat, ano siya, oral tradition, pinapasa ng mga magulang sa kanilang mga anak 'no. Isipin mo ba meron bang nandun na nung panahon ni Moses, nung Exodus, habang binubukas niya yung Red Sea, may nagsusulat ba, may eskriba ba dun sa katabi niya? Wala. Yung ano na yun, yung Passover na yun, yung experience na yun ng Israel,
pinapasa yon tuwing piyesta ng Pasko, kinukuwento ng mga magulang sa kanilang mga anak, and later on hanggang sa na-codify siya, nilagay siya sa kasulatan, you now have the scriptures. In fact, the word tradition comes from tradidi, to pass on, 'no, to pass on. So, tradition is the passing on of this faith, and the scriptures, the fact that it was written, it was codified, is part of that passing on of the faith, 'no, because tradition is not something dead, 'no, it's not something that naalala ko tuloy ito, excursus na lang 'to, pero I think by the time of the publication of this episode, available na sa tamangusapanpod.com, sa kuro-kuro natin, 'no, may isusulat kasi ako na refutation ng isang, essay, 'di ba, ang lakas ng loob ko, 'di ba, refutation, ng isang essay ng isang cardinal, 'no, sa US. Kasi gusto niyang i-distinguish yung tradition and traditionalism, 'no. Tapos kinote niya um, yung isang hindi ko alam kung historian ba 'to, pero ito yung sabi niya dun, eh. Kinote niya si Jaroslav, Pelikan. Tapos ang sinasabi niya ay is that, "A tradition is the living faith of the dead, and traditionalism is the dead faith of the living." Para sa akin napakamalinaw. Ako ang mas gusto kong i-quote 'pag sinabing tradition ay si G.K. Chesterton. Sabi niya, "Tradition means giving votes to the most obscure of all classes, minority ng minorities, our ancestors. It is the democracy of the dead. Tradition refuses to submit to that arrogant oligarchy who merely happen to be walking around." 'No? So, tingnan niyo 'yun, available na 'yun paglabas nito yung aking, article, 'no, diyan sa tamangusapan.com, but that's an excursus, 'no. Going back dun sa ating discussion ng Dei Verbum. So, now we have tradition, not tradition on the one side and scripture on the other hand, but rather tradition and scripture as one fount, iisang balon lang, iisang spring lang ito ng pananampalataya o deposito nga, eh, deposito ng pananampalataya. Ngayon, saan mapapasok yung tinatawag nating magisterium o yung teaching authority of the church, 'no, ng papa, ng mga obispo. Ang magisterium is not the owner of this, deposit of the faith. Hindi siya above it. Rather, the magisterium is the guardian, 'no? Iniingatan niya, tagapag-ingat siya nitong deposit of the faith. Siya ang nag-i-interpret, siya ang nagpe-preserve, 'no, ng kaniyang purity. Kaya nga traditionalism, kasi nga kailangan mong maging traditional dun, kailangan mong ma-preserve yung purity ng faith na minana natin kay Kristo, 'no, at sa mga apostoles. Kasi 'pag na-contaminate yun ng ibang ideology, 'no, para lang bagay natin sa mundong, moderno, eh, medyo tawag dun, sa Italiano nga may sinasabi sila na ano, eh, "Traduttore e traditore." The translator is a betrayer, 'di ba? So, sana yung tradition ay tradition, hindi siya tra tra traición, 'no, na betrayal. Anyways, that's my rants. Chapter 3, Russell. Yan, yeah. Hindi, pero bago ako pumunta maganda, maganda yung ano ni Father Lennon. Bakit siya transmission? Kasi it's the process. That's why it's also the wisdom 'no, na na-reveal din 'no, na-reveal sa Vatican II. When we speak of Dei Verbum, it is not totally and only about the Bible, but the very understanding, uh, the very notion ng simbahan kung ano ba yung tradition, and it's a very good thing. Meron din kasabihan, hindi ko alam kung Italian, eh, pero kung napanood niyo yung may isang Netflix movie dun, eh, 'di ba sabi, "Those who marry the spirit of this age will become widow in the next." Yun yung isa sa mga wisdom or mga reasons din why there were people like Ottaviani.
teka, oo, naintindihan naman natin 'yan na times are changing. Pero hindi ibig sabihin nun na i-espouse na natin agad yun and, sabihin mo sa homily mo dahil cardinal ka na yung ascension parehas lang sa assumption. Example lang 'yan, halimbawa lang. Hindi ko alam. Wala wala naman akong alam diyan, oo. Iniakyat niya Quezon raw kasi. yes, iniakyat o umakyat ba sa langit si Kristo, hindi natin alam na parang pero ang alam ko alam ng simbahan 'yun, ano. And may po-point lang ako dun sa sinabi ni Father Lennon kanina. Ang magisterium ay the Pope and the bishops teaching together. Kasi nga kapag nga they are all alone like iniakyat lang, hindi sinabi 'yun ng together, eh. So hindi siya dogma, 'di ba? Kinontra pa nga niya yung creed, eh. Sabi niya nga, "Ay ba sinasabi nga sa creed natin umakyat siya." Hindi. So Malu malupit pa siya sa mga ano 'no, sa mga church fathers ng oo, Nicaea. mismo, mismo. So yun, ewan ko those who can get it. Pero yung mga young ano namin friends, we also invite you to really enter the discourse 'no, para tigilan na natin yung sinasabi ni Robert Barron na dumb down Catholicism. Sa atin, sa generation natin, the church even 'di ba Pope Pius XII, the church is not preventing us to ask, but the church is guiding us in asking. Kaiba yun, eh. So, anyone can ask, pero kung mali na yung line of questioning mo, mali din yung sagot na makukuha mo, 'no. So yun, papunta tayo dun sa tama at mali. So, when we speak about sacred scripture, dito focus muna tayo sa Bible. We are talking about two important things, yung inspiration with an I, kasi may inspiration 'di ba? Ewan ko kung sinong ano diyan that's a philosophy of Father Guenbarde, eh, sa Passionist 'to. Pero inspiration and the notion of inerrancy, yung hindi pagkakamali. Pero inspiration nga, it is the teaching that it is inspired by the Holy Spirit. So, sabi sa paragraph 11, "The books of scripture must be acknowledged as teaching firmly, faithfully, and without error the truth which God wanted for the sake of our salvation." So, ang point daw, as long as ito, hindi, mali, hindi siya as long. Ang tumbok ng scriptures ay turuan tayo at tulungan tayo kung paano tayo maliligtas. At kapag ang pinag-uusapan natin galing sa scriptures ay kung ito ay nagtuturo para tayo ay maligtas, ito ay firm, matatag, hindi basta-basta, faithful, tapat, at walang mali. Bakit? Kasi nga babalik tayo dun sa kuwentuhan, pero actually sa chapter 4 mas madi-discuss ni Father Lennon yan, eh. May mga magtatanong kasi, sabi ng mga scientist hindi naman daw totoo yung Noah's Ark, eh. Sabi ng mga scientist may mga Ananakin daw, eh. Si Luke 'di ba mahilig sa History Channel yun, eh. Ano daw Ancient ah, aliens. ancient aliens na yung pyramids daw hindi daw mga tao yung gumawa. So, with all this 'no, and sa tingin ko Father yun din yung magandang sa dulo-dulo mamaya 'no, na ang problema din kasi dahil nga sa modern na age, yung words ng Bible or the Bible, the scriptures and tradition, parang wala na siyang elevation, eh. So, dahil sa pagpasok natin sa modern age lahat kaka-level na sila. So, parang ngayon sa atin sa Pilipinas, yung fake news halos ka-level na siya ng totoong news. Ito yung nangyari nung 60s. Kaya kaya hin-highlight ito nung Vatican II na hindi, yung revelation pa rin ng Diyos yun. Hindi dahil marunong na tayo sa archaeology, eh, less na yun o hindi na siya firm. Ito yung point nun, and the point is ito ay tungkol sa salvation ng tao. So, kung hindi salvation pinag-uusapan, yes, possibly it might miss a detail or two, puwedeng hindi siya maging accurate when it comes to timing o kung ano yung, geography, but salvation wise, 'pag salvation ang usapan, ito ay firm,
faithful, and inerrant 'no. So ano ba inerrancy? Walang mali, in matters of salvation. Pero hindi ibig sabihin na science textbook yung Biblia and mas, anuhin natin, mas paigtingin natin, the Gospels. The best example here is the Gospel, pero may chapter naman dun, chapter 5 yun, eh. Pero look at the Gospels, di ba? Kapag basahin mo yung Gospels and we invite you, basahin niyo yung Gospels hanggang Acts, mapapansin niyo na magkakaiba ng accounts. Kasi bakit? Ito yung point ng inerrancy. Yung Gospels, kapag binasa mo yun at tungkol sa salvation mo, walang mali yan. Pero when it comes to details, mapapansin mo may discrepancies. That's because the Gospels are never meant to be written as biographies of Jesus, 'no? The Gospels are the Gospels, the good news of Jesus, 'no? Pero it was written in so many different contexts of time, of audience, of ngayon ito yung sinasabi ng Divino Afflante yung kuwan nga, eh, sige dahil nga natuto at tumalino ang tao, sige subukan nating aralin pero when it comes to salvation, teka it's the same message. Walang error 'no, so yun. So, well, since nandito naman na tayo, we will have chapter 4 Old Testament, sige. Yeah, but before, siguro na mag-focus tayo dun sa Old Testament 'no, pangdagdag ko lang din dun sa inspiration at inerrancy. Ngayon na nabanggit na ni Russell yung sa Gospels 'no, yung pagkakaiba ng mga accounts. Now, remember, para sa ating mga Katoliko, the Bible 'no, is written by God through the inspiration of the Holy Spirit. But still, it is also the individual books of the Bible is also written by the human authors o yung mga hagiographers na tinatawag, no? So, yung Gospel ni Luke, it was written by God through the inspiration of the Holy Spirit to the human author Luke, no? So, si Luke pa rin ang author nun din, no? So, yung kanyang particularities, yung kanyang, well, quote unquote, ideologies, no? Yung kanyang cosmovision magre-reflect pa rin doon sa kanyang ginawa, no? For example, 'pag pinansin mo kay Luke, ang pinupuntahan ni Jesus mga cities. Kasi si Luke is more on the cosmopolitanism of the Greek world. 'Pag pinuntahan mo the likes of Mark or Matthew, ang pinupuntahan ni Jesus hindi yung mga cities, mga village, 'no? Kasi for example, si Matthew or rather si Mark ay more on the Jewish or si Matthew pala, more on the Jewish, side of Jesus 'no. So, mayroong, gano'ng mga pagkakaiba kasi nga still inspiration works na hindi tayo katulad ng mga kapatid nating mga Muslim na dinikta ng anghel ni Archangel Gabriel yung nakasulat sa Quran tapos sinulat lang ni ano, 'di ba, ni Muhammad. So ano yun, ipsissimi verbi angelicum ang tawag dun kasi sinulat niya exactly. Sa atin hindi. We recognize that the human authors are real authors 'no. Kaya nga rin sinasabi ng historical-critical method, dapat alam mo rin yung genre. Ano yung binabasa mo. For example, the Song of Songs. Song of Songs is what? Hindi siya historical book, hindi siya prophetic book 'no. It's actually a novel. It's a romantic novel 'no. Ruth 'no, The Book of Ruth gano'n din, it's a novel 'no. So, kailangan alam mo yung genre nung binabasa mo. Now, we go now specifically chapter 4 'no, the Old Testament. By the 1960s and because of these, modernist ideas, the scriptures in the scriptural, or the biblical scholarship, may ilang mga sides 'no, may ilang mga tao na they are almost falling doon sa temptation ng heresy na tinatawag nating Marcionism. Ito ay first century pa na heresy. Anong sinasabi nitong si Marcion? Sabi niya, ang God daw, ang Diyos daw ng Old Testament ay iba sa Diyos ng New Testament. Yung Diyos daw ng Old Testament ay masama, yung Diyos ng New Testament ni Jesus ay is a God of love.
So nung dumating daw si Jesus, ginapi nila yung Old Testament God. This is a heresy. Why? Because the God of the New Testament is also the God of the Old Testament. The God who raised Jesus up, iniakyat daw siya. The God who raised Jesus up was the God of Abraham, of Jacob, no? It's the same God, hindi siya ano, hindi siya magkaiba. Now, bakit parang ang violent ng Diyos doon sa Old Testament? Why? Because again, the human authors of the books of the Old Testaments are still authors, no? So, yung nakikita natin, nababasa natin, it still reflects how they perceived that inspiration, how they perceived the auto-communication of God, the revelation of God in their context. For example, bakit nandoon na si Prophet Samuel, 'no? Ito lagi ko 'to naalala kasi ginamit 'to ni Sigmund Freud as a an argument against God, 'no? Against the mercy of God. Kasi may isang part 'pag binasa ninyo yung Book of Kings, 'di ko alam kung first o second kasi actually isang libro lang naman 'yan, hinati lang natin kasi masyadong mahaba. Pero sa Book of Kings, 'no, nung ang hari pa ng Israel o ng bayan ng Diyos ay si, Saul, 'no, so hindi pa si David, pumunta siya sa giyera. Ang sabi sa kanya ni Samuel nung propeta ng Diyos, "Patayin mo lahat, 'no, lahat pati hanggang animals." Kaso ang ginawa ni Saul nung natalo na niya yung kalaban, kinuha niya ngayon yung mga nakaligtas, pati yung mga kanilang mga animals, yung mga tao ginawa niyang slaves, tapos yung mga, animals siyempre para magagamit din nila, maging kanila na. And even the king, the enemy king was spared 'no, yung life niya. Tapos dinala niya lahat dun sa pabalik sa Israel. Tapos nagalit si Samuel 'no, sabi niya, "Di ba hindi yan ang inutos ng Diyos? Dapat mo silang patayin lahat, bakit mo sila binuhay?" Well, kapag tiningnan mo yun, prima facie, mas tama si Saul kasi ano yun, logically, una, dagdag yun ng animals. Second, may mga tao ka na na makakatulong para sa kasi slaves yun, sa pagtatrabaho sa bansa mo. And also that is humane kasi nga you are sparing their lives 'no, even the enemy king. Anong ginawa ni Samuel? He took out a sword, hinati niya sa dalawa yung enemy king 'no. So, sabi ni Sigmund Freud, that is a, kasi Sigmund Freud was Jewish, So, Old Testament talaga inaatake niya. Sabi ni Sigmund Freud, that is a testament that God is not merciful. However, you might be asking, teka, so bakit pa rin kailangan nating i-consider yun as word of God? Bakit kapag yun ang reading sa misa, ang sasabihin pa rin nung lector ay the word of the Lord? No? Tapos sasabihin natin, "Thanks be to God." Ang thanks be to God, hinati nga niya. Why? Because we consider that the author of the Book of Kings is still a human being, and that is how he has perceived the revelation of God. Na ang revelation ng Diyos para sa kanya noon ay exclusive para lang sa bayan ng Israel, 'no? But still, as Saint John Henry Newman said, mayroong development ang doctrine, mayroong development ang revelation. It does not mean na nagbago ang isip ng Diyos, no. Rather, yung perception natin ay nag-e-evolve hanggang dumating tayo kay Kristo, the definitive revelation, the last word of the Father, sabi ni Saint John of the Cross, no? That in Jesus pinakilala na talaga ng Diyos yung buong-buong siya, yung kanyang auto-communication, fully definitive, pinakilala niya kay Jesus, and we see that in the New Testament. Pads, if I may, no, just to enrich our discussion. In fairness to our friends, no, these are these are very open hearts, no? Open hearts, open ears, open minds, open souls. No? Paano yan, Kuya Lennon, Kuya Russell, ibig sabihin pala niyan, ano, flawed ang revelation kasi kung limitado ang utak ni Samuel, ibig sabihin limitado lang din ang revelation, ibig sabihin hindi full. Pero teka, una, ano ang mensahe? Na, ah
we have to read the Old Testament, well, at least 'no, how our biblical scholars, thanks to them too, and thanks to Vatican II, mas nagkaroon tayo ng ano, ng understanding as to how to approach the scriptures at hindi siya literal 'no. Ah, in contrast dun sa mga, well, may mga kaibigan siguro kayo, kaklase na fundamentalists 'no, biblical fundamentalists na kung ano nakasulat diyan, yan lang yan at wala na dapat ibang pagkaintindi. Kasi nga kung ganun yung ating approach, madali ngang sabihin niyan na, okey, so ibig sabihin kung makitid ang utak ni Samuel, ibig sabihin makitid ang utak ng Diyos at we have a God who is violent and punitive. Pero ano bang notion nun, anong konteksto? If you will remember, medyo delve lang tayo ng konti lang naman. If you remember sa Old Testament, minsan nanghingi ng hari ang mga tao sa propeta. I hope you remember that, yung mga nakikinig sa'tin. At sabi ng Diyos, "Sabihin mo sa bayan ko, huwag na kayong humingi ng hari kasi ako na hari niyo, eh. Kasi kapag humingi kayo ng hari, ito ang mangyayari, magagaya nga kayo." Yes, kasi nga sinasabi nila dahilan dahilan nga ng mga tao nun, "Hingi kami ng hari para katulad kami ng ibang bansa na may hari din, organize yung government namin." Eh, sabi ng Panginoon, "Ako ang hari niyo, eh, ba't pa kayo hihingi ng hari? Kapag kumuha kayo ng earthly na hari, i-o-oppress lang din kayo, gagawin lang din kayong alipin, lolokohin lang din kayo." Sasabihin bago na yung bagong Israel na kasi parang bagong Pilipinas. Halimbawa lang naman yan. I-o-oppress lang kayo. Tapos pagka Six may mga months tatanggalin ko ang oo, oo, mga gano'n. Oo, tsaka may mga programa niyan sigurado mababahiran ng corruption. You know naman kami. Pero almost similar to yan. So fast forward, napilitan nga ang Panginoon, na magbigay ng hari. Ngayon, ano yung issue doon sa kung ano, ni Samuel? Babalik tayo doon sa time ni Joshua. Kasi yung time ni Joshua may ganyan ding kuwento na huwag kayong makihalo sa mga 'yan, sa ibang bansa kasi hindi nga iba yung culture nila, iba yung tradition nila at meron silang ibang Diyos. Yun din kasi yung foreign king, tsaka yung foreign na mga tao, they have a different culture. Kapag yun ay hinalo mo at ni-normalize mo, magko-collapse ang bayan mo. And well, people like Freud, well, we all know Freud. It's a very easy 'no, it's a very easy, thing to attack 'no, and to twist the words 'no. Pero yun yung notion kasi na, "I am your God, you are my people." Very central sa Old Testament yung covenant. "Ako ang inyong Diyos, kayo ang aking bayan." Eh, kaya kapagka nag-consider ka ng ibang option, hindi dahil magagalit lang ang Diyos, but rather yung ito yung maganda dun, dito magme-merge yung human aspect na kung gaano ka limitado si Samuel halimbawa to understand that. Pero at the same time, ito yung mismong mas malalim na mensahe, na kapag ikaw ay nag-enter nga doon at sinira mo yung covenant, yes, God will be angry, pero at the same time you're destroying yourself. Kasi meron na kayong covenant, 'di ba? And yun nga lang, very graphic lang yung language na may mga hatian 'no, pero that's the point nga kasi dun, you displease God not because He's just an angry old guy up there, but rather you broke the commitment between the two of you 'no. Kaya ito, we move forward chapter 5, sinasabi lang diyan, kinaklaro din kasi 'no, was he really angry? Kasi nung dumating ang tinatawag na New Testament mas na ano na, mas nabigyan na ng kalinawan o ng mukha itong Diyos na 'to. Kasi mind you, the Israelites or the Hebrews, they used to view God as an absolute concept 'no, isa siyang notion, isa siyang idea 'no, the greatest of all the great na notion, eh. But in the person of Jesus Christ, nagkaroon ng mukha ang Diyos. Kasi sinabi niya mismo, eh, kay Felipe, sabi ng Felipe, "Nakakain lang tayo, eh." Sabi niya
"Panginoon pakita mo sa'min yung Ama." Eh, sabi niya, "Hindi, nakakita sa'kin, nakita ng Ama." So, nagkaroon ng mukha, nagkaroon ng flesh, nagkaroon ng tsura ang Diyos. And ito very important din 'no mga kaibigan kasi, the word of God is Jesus Christ. It's not merely the Bible kasi sabi nga, hiramin ko yung words ni Mr. Brown dun sa Red Pen Logic. The Bible did not die for us, the Bible did not rise from the dead, but the word of God did. And the word of God is Jesus Christ. Kaya sinasabi ni yun, to give also context dun sa sinabi ni Father Lennon quoting John of the Cross, na he is the last word of the Father. So Christ is the fullness of revelation. Kaya sinasabi natin dito, hindi hindi nawalan ng kuwenta ang Old Testament, walang walang gano'n. Hindi 'yun sinasabi ng Dei Verbum. But rather mas nagkaroon ng kaliwanagan, mas nalinawan tayo kung ano yung sinasabi sa Old Testament dahil dumating si Jesus Christ 'no. And the Gospels which are the primary ano, or the key texts ng New Testament, ito yung tinatawag na principal witnesses nito ng Revelation. Sabi sa Dei Verbum number 18. Kaya special sila above all the New Testament books. Pero mabalik tayo dun sa pinag-usapan natin, ah, hindi mas importante ang New Testament, hindi walang kuwenta ang Old Testament, hindi siya pasok 'no, but rather these two are in perfect harmony with each other, and what they show us is the Word of God. And mas makikilala natin ang word of God, hindi lang mas malalaman o mas matututunan, mas makikilala kasi nga the word of God is no other than Jesus Christ. Yeah, Jesus, remember, is the fulfillment of the Old Testament promises 'no. Siya yung lahat ng yes dun sa mga pinangako ng Diyos sa bayan ng Israel sa Old Testament. And we can also better understand Jesus's words and actions by the light of the prefigurations of the Old Testament. Kaya importante siya 'no, hindi natin puwedeng paghiwalayin. The problem is that some people, pinaghihiwalay. I've heard, for example, nung isang pari pa naman, isang pari 'no, baby boomer. So, matanda na siya, so with all due respect for him. But he was of that generation, itong immediately after the council 'no, well, during the council 'no. Sila yung talagang very progressives na parang tanggalin na natin ang Old Testament. One time narinig ko yung comment niya, masama nito kinoment niya pa sa well, friends naman sila pero mga laiko kasi yun, eh. Sabi niya ay, "Bakit pa namin dinadasal sa community yung Liturgy of the Hours?" Napag-usapan natin last time um, sa Sacrosanctum Concilium 'no. Sabi niya, kasi puro yung Old Testament. Dapat ang importante na yung gospel, ang importante na yung New Testament, puro yung salmo. Iisip-isip ko, teka, 'di ba si Jesus ang dinadasal niya yung mga salmo? So, bakit natin yun nire-reject? So, may gano'ng ano, may gano'ng tendency na parang i-reject natin yan. Meron ding isa pang tendency na we read Jesus in the lens of the Old Testament. For example, we read Jesus in the lens of Moses in Exodus 'no, kaya may mga liberation theology ka 'no, na dapat may ano, palayain ang sambayanan ng Diyos, magkaroon ng violence, magkaroon ng revolution at yan ay trabaho ng mga religious. No, no, you have to read Moses in the light of Jesus 'no, that true liberation does not only include, of course it still includes 'no, yung liberation from the powers that be, yung oppressions dito sa lupa. But true revelation goes more than that. True liberation is also a liberation from sin, from the powers of the enemy, no? So, from the Ang ganda Pads, slavery. maganda yan i-ano natin yan, klaruhin natin yan kasi ang isang nakakalungkot yun, isang kuwento yun yung kay father na ayon sa Old Testament. Isang nakakalungkot din ay yung mga fathers natin minsan nga kardinal o obispo pa na sobra naman sa ano, sa interpretation to the point na, ay ano pala aktivista pala si Jesus.
So, teka, minsan kasi either sobrang kulang tayo o minsan sobra-sobra tayo. So, ito yung wisdom ng Dei Verbum na we pray with the church, we reflect with the church. Na Exactly. yes, we acknowledge na binigyan tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng Diyos ng advancements na 'to, na even these advancements sa teknolohiya at sa pag-iisip, lahat 'to regalo ng Panginoon at dapat natin 'tong gamitin nga para sa kaluwalhatian niya. Pero teka, 'pag hinilot mo na at nilaro mo na para lang mag-fit sa ideology mo, teka, hindi yan ang Dei Verbum. At surely hindi yan ang salita ng Diyos 'no. So, Yeah. naano ko lang kasi ano, totoo 'no, maraming gumagamit sa Biblia as reference, una para manglikom ng pera 'no, ta's iga-gaslight ka pa na ang mga hindi nagbigay sa akin ay ganito, ganyan. Or maglunsad ng, ah hindi magagandang aksyon, pero sasabihin ordained yun ng Panginoon. Teka, balik muna tayo sa ano, sa puso ng scripture, sa puso ng mensahe. Maganda yung sinabi mo Pads, yung we read Moses in the light of Jesus. Kasi if we talk about Moses, definitely we were talking about the law. Pero anong isang isang very important na element ng Old Testament na talagang nagbigay ng ningning o mas patingkad ng pagiging Panginoon ni Jesus Christ, na si Jesus ang suffering servant. Oh, kung gano'n aktivista pa ba 'yun? Narinig niyo na po ba, Your Eminence? Binugbog nila ako at inubos nila ang aking balbas, mabibilang mo ang aking buto kapag minasid mo lang. Hmm, tumawag ako sa Panginoon walang nasagot, ngunit ako lingkod mo ako, Panginoon, Adonai lingkod mo ako. Tapos sabihin mo, "Sige, ngayon may pakulo sila September 21 daw." Ay, teka, hindi ako against nun, pero teka, ilagay natin sa perspektibo ang mga bagay-bagay. Well, very interestingly kasi pasensya na kayo kasi hindi naman talaga magkakasya sa 1 o 2 oras ang mga discussion ng mga ganitong importanteng documents, pero at least magkaroon lang kayo ng outline. Patikim. Kasi kung idi-discuss namin 'to, ay Diyos ko, and we will be happy to discuss pero kulang ang 8 oras. So, ultimately nung na-set na nila yon, yung ano, revelation, then ano yung centrality ng scriptures kasi nga nagkaroon tayo ng gano'ng tendency na I mean, in fairness naman, sa simbahan, pero with all due respect din, may time kasi na talagang naging heavy tayo sa so-called 'no, sa quote and quote yung catechism natin. Na parang naging primary reference natin yun, medyo na-drop natin ng konti yung Biblia. So dito binalanse na, teka, actually yung tinuturo sa tradition actually Bible based yun, ito yung sinasabi ng David. Kaya ang sabi dun, ngayon sa chapter 6, ano na ngayon yung puwang o yung puwesto ng scriptures o ng banal na kasulatan sa buhay ng simbahan. And by church means sa simbahan na nagtuturo at sa simbahan na tinuturuan sa atin, tayo. And napakaganda nito, sakto 'to kasi lalabas itong episode na 'to September. Remember, September is the month of the Bible, month of the Word, 'no. So, saktong-sakto tayo. Anong 'Di tinuturo ba sa atin ng January? January is yung para sa Day of the Word of God. Pero September dahil piyesta ni Saint Jerome sa 30, sa Oo. September 30, Hindi oo, ko alam, hindi ko alam. oo. Now I know. Anyways, so ano sinasabi ngayon ng Dei Verbum? Sa Dei Verbum, especially sa number 25, 'no, the church forcefully and specifically, may puwersa and specifically, exhorts all the Christian faithful to frequent reading of the divine scriptures, 'no. Now, anong ibig sabihin nito in the practical sense? Ibig sabihin, ina-encourage ng simbahan yung mga tao na magbasa ng Biblia, mag-open, mag-Bible studies, and
yung sila mismo sa bahay mo mismo. And also in the practical level, sa liturgy, anong naging ano nito, effect nito? Napag-usapan natin last time sa Sacrosanctum Concilium episode 'no, na sa liturgy, sa celebration ng mga sacraments mas maraming, scriptural readings. Sa mismong misa 'no, nagkaroon tayo ngayon ng 3-year cycle lectionary 'no, na kaya 'pag nagsimba ka araw-araw within 3 years, almost matatapos mo yung buong Biblia 'no. So yung enrichment ng scriptures 'no. Now, ito para sa marami, ito yung, fake news din, eh, 'no. Kasi totoo yun, yung sabi ni Russell kanina na, there was a time that we have, um, focused so much on our catechism na nagkaroon ng parang allergy sa scriptures. Kasi as a reaction, not official, pero as a general reaction sa Protestant, Reformation na dahil sila ay nagsasabi na sola scriptura lang. So, parang delikado kapagka nag-ano tayo, nag-go on tayo sa scriptures kasi baka maging protestante tayo, 'di ba? But the fake news, yung sinasabi nung iba, both Protestants and some Catholics din 'no, nagsasabi na, kasi the church, pinagbawal niya yung pagbasa ng Biblia 'no, nandun siya sa syllabus of errors. So, hindi siya puwedeng basahin ng mga laiko, naka-reserve lang siya sa mga pari, sa mga obispo. That is a big fat lie 'no. That's as not true as the idea na sinasabi nung iba na, ang flat earth theories daw ang simbahan kaya kinulong nila si Galileo, which is wrong. Hindi, eh. Wala siya sa syllabus of errors. Ano ba yung syllabus of errors 'no? Yung syllabus of errors yung nailistahan ng mga libro at ng mga ideas na ni-list ni Pope Pius IX sa kanyang encyclical na Quanta Cura noong 1864 na sinasabi ito yung mga ideas na dangerous 'no, na para sa isang Katoliko, ito, preferably 'wag niyong basahin kasi delikado. Wala doon ang Biblia. Ano ang kinondemn ng syllabus of errors? Ang kinondemn ng syllabus of errors ay yung contemporary by the time na sa filosofiya at sa biblical studies na you can interpret the Bible by yourself. Ito yung modernism, ito yung kinondemn ni Pius X 'no, na 'pag binasa ko yung Biblia, mag-aaral ako ng konti ng historical at ng scientific method, okey na, ako akong mag-i-interpret nun. Ang sinasabi ng simbahan, hindi. Ang Biblia binabasa natin sa loob ng simbahan 'no, within the church and with the church 'no. So, ngayon pagdating mo ng 1960s dito sa Dei Verbum, ang sinasabi ng simbahan, "Teka, i-reclaim natin kasi baka pati tayo naniniwala na dun sa fake news na pinagbabawal ng simbahan magbasa ng scriptures." Hindi, reclaim natin, magbasa kayo ng scriptures 'no. Sa liturgy, sa sacraments, mas damihan natin ang scriptural readings para mas pagpayamanin natin. 'No, pero it does not mean na, okey, puwede mo nang i-interpret yung scriptures by yourself. Kasi baka magaya ka dun sa ibang nagba-Bible cutting. May problema ako, eh, pero sabi sa akin buksan ko lang daw yung Biblia tapos yun ang makakasagot ng mga problema ko. Eh, binuksan mo Biblia, ang nakita mo at nagpakamatay si Judas. So, anong sinasabi sa iyo nun, 'di ba? That is not the correct way to read the Bible. You read the Bible in the church and with the church 'no. Hindi ibig sabihin nun nandun ka sa building ng simbahan, hindi. Pero you read it with the church 'no. Hindi kayo mag-iimbento ng sarili mo. And I think this is one of the, again, simula pa nung first na episode nitong mini-series sinasabi natin na maraming mga gusto sana ang Second Vatican Council na I think hindi pa nare-realize. I think this is one of these. Kailan ka huling nagbasa ng Biblia na nandiyan sa bahay mo? Kasi pustahan tayo, 80% sa inyo may Biblia kayo sa bahay, pero may alikabok yon 'no, nakabukas yun dun sa altar-altaran ninyo, tapos never na may nagbasa kasi boring, eh, quote unquote. O kailan ka nakinig ng maayos sa reading sa misa 'no?
Napansin mo ba yung cycle, yung bakit bakit itong first reading at second reading at yung gospel, bakit parang magkako-connect sila? Napansin mo ba yun o nakikinig ka lang? I think the majority of us ay hindi aware dun. Kaya para sa akin, this is still one of the projects of the council yet to be realized 'no. Kasi ang again, katulad sa Sacrosanctum Concilium, the fact na tina-translate lang natin o mas dinamihan lang natin yung ano, yung scriptural readings, it does not satisfy yung hinihingi ng council 'no. Parang liturgy, hindi porket Tagalog na 'yan at nakaharap ka na sa tao, yun na yung hinihingi ng council, hindi. Hindi yun ang active participation. Active participation nga, eh, hindi naman nagkukumpisal yung mga tao, 'di ba? Nakakapag-frequent communion nga, hindi naman sila nangungumpisal. Anyways, that's excursus. So 'yan, nakita na natin yung 6 chapters ng Dei Verbum 'no, ng Constitution. Punta na tayo ngayon sa reception. And yeah, speaking of reception, ito, I think kung hindi si Alfonso siguro si Saint John Vianney yan, eh. Well, you know naman very well, just to close din sa chapter 6. Some of us kapag talagang quote and quote "magaling ang pare sa homily", minsan nga parang rhetorics, eh, hindi yung scriptures, eh. Kaya may maririnig kang homily, teleserye o kaya political discourse 'no. Pero sinabi ni yun nga nung dalawang santo na nabanggit ko, kung talagang nagalingan ka daw sa pare, ang reaksyon mo dapat ay mangumpisal at hindi pumalakpak. And yes, I strongly agree dun sa sinabi ni Lennon yung, ah, project ito nung Vatican 'to na hindi pa talaga natatapos 'no. Mauna pang matapos yung flood control siguro. Kasi dito naman ako eto medyo may soft spot ako diyan sa scriptures. Diyan mo ma-appreciate yung mga ibang Christian denominations. Kasi makikita mo talaga na lukot yung Biblia, alam mong nabasa ng tubig kasi dala-dala nila, ta's naulanan sila. Minsan nga may highlight, may sulat 'no kapagka ay mga ano nga, may tinatawag silang devotion prayer, ewan ko kung familiar ka diyan. Kasi iba yung Catholic notion ng devotion, eh. May mga Christian sects na yung devotion is they really devote a time, an hour to read the Bible, to read a specific verse in the Bible. Then they journal their reflection. Although yun nga, yun nga ang danger nga dun kasi nga sinasabi nga ng simbahan, if you reflect with the church and in the church. Kasi nga if you get misled dahil may strong emotions ka, you might you might misinterpret, and worse, you make a decision out of it, based on a misleading na interpretation. So yun. Ayan balik tayo. Ah, After the council, eto naman totoo din naman 'to. Dei Verbum transformed Catholic life. So for the first time, ewan ko kung for the first time 'no. No, hindi siguro for the first time, more than ever, more than ever, the Catholics were encouraged to open the Bible at home, to pray the Bible, 'no, and not just at mass, not just in a physical church 'no, but rather medyo nagkakaroon na ng, balance sa appreciation ng Bible 'no. Although yun nga, may mga nabungang mga, Bible groups, kaya may mga Bible studies na rin, may mga may mga academics na yun na ang focus, may mga lay na yun na yung specialization nila sa theology. So, ito yung welcome development naman 'no, sa Dei Verbum. But still, ang sinasabi natin lang naman dito sa tamang usapan, madagdagan hanggang tayong lahat na 'no, tayong lahat na hindi na inaalikabok ang Bible, na tayong lahat na lukot-lukot na rin kasi binabasa natin. However, soon problems arose 'no, kasi, there were some, especially immediately after the council 'no, just like in the liturgy nagkaroon ng mga excesses, nagkaroon ka ng mga clown mass, nagkaroon ka ng mga yung tinatawag ni Bishop Barron na beige Catholicism 'no.
Gano'n din sa biblical studies 'no, may mga thinkers, may mga scholars na they use the historico-critical method to the extreme. Again, historico-critical is using historical and critical scientific magagamit mo, oo, para mapag-aralan mo talaga yung SIDS-M11, yung the world in itself nung Biblia, nung specific book na binabasa mo 'no. Exegesis. Sa exegesis. Ang problema mo, yung iba ay talagang dumating dun sa extremes. At ito ay hindi hindi bago, eh, kasi na-experience na 'to ng mga Protestant brothers and sisters natin early 20th century. Before pa ng Second Vatican Council na ilan sa kanila ay naniniwala na Jesus' project was actually a failure pero yung kanyang message lives on, yung iba, gano'n. Yung iba talagang nawalan ng faith. Pero nag-transform ito napunta 'to ngayon sa Catholic ano, thinkers 'no, na yung iba to the point na, okey so Jesus, karamihan sa ano 60% ng gospel ano lang 'yan, crinate lang 'yan ng mga apostoles after ng ano, ng resurrection. Kaya meron kang ano, may mga references ka sa post-Pascual church. So yung iba diyan hindi talaga 'yan si Jesus. May mga gano'ng ano, may mga gano'ng idea 'no, they took the method too far. And this method, well, it analyzes of course yung historico-critical. It analyzes the Bible by analyzing its history, the language, the cultural context, and helpful ito, totoo. Pero yun nga, it's a danger when we consider the Bible only through this lens, only. No, ito yung tinatawag natin sa phenomenology na scientistic, no? Kasi nga, yun lang feeling mo, ito lang yung lens kung saan ko puwedeng maunawaan yung reality. And we consider the Bible as just another literature 'no, another work of literature na puwede nating himay-himayin 'no. Kaya nga if you read yung Jesus of Nazareth trilogy ni, Joseph Ratzinger ni Pope Benedict XVI, sa introduction meron siya dong scathing na attack sa historico-critical method 'no, na hindi ito lang ang makakapagdala sa atin sa interpretation ng Biblia 'no. Totoo yan. That's really the danger, eh. Kasi nare-reduce pads, eh, na and on a personal note 'no, kami ni Leno naranasan namin yan. Kasi there are some, passionate, well, almost modernist professors na ka-infiltrate na rin sa seminaries. So well, sadly some of them are member of the CBCP, I don't know. Ah, baka presidente pa pero, ah, X. ex 'no, kasi may bago na pala. Ah, yun ang nakakalungkot, eh, kasi parang dahil ano ba, tama ba ito? Na parang elitista 'no, nagiging elitist yung approach na naman natin na naman kasi nangyari na 'to nung medieval times, eh. Kami lang may alam nito and sa tingin ko it's also my critique of Vatican II in a way, particularly here in De Verbum. So this is my reception naman, joke lang. Because some were educated more than the ordinary lay faithful. Kaya nangyayari yung dumbed down Catholicism, eh. Kasi ah, some of them really studied, 'di ba? So, they know kapag tinuturo nila sa seminary sabihin na, "Actually ano 'yan, eh, ang context niyan" laging may gano'n na tayo, baliw na tayo lagi sa context na, "Hindi, ang context niyan ganito, so dapat mo siyang makita na ganito." Tapos ngayon dahil alam mo nga sa sarili mo, you're grappling with the notion na context 'yun. When you preach now, you tend to sugarcoat or, um, ano ba magandang word dun? In a way parang kino-conceal mo yung alam mo and it's unfair to the faithful. Kaya nga dina-dumb down mo, kaya it's very unfair and yun nga, eh, kaya ito yung danger and ang nakakalungkot lalo na sa Pilipinas hindi mo sila puwedeng pagsabihan o i-correct. Well, bukod sa hindi nila tatanggapin, eh, aatakihin ka nung kanilang, mga army of parish servants. Well, that's just my rants 'no. Pero some scholars ended up saying things like,
best example diyan 'no, ginagawang katatawanan. Pero for others medyo ano 'yun, medyo firm sila dun. Yung wedding feast at Cana, some were making a joke out of it, pero some were actually trying to teach that way, even in homilies, which is very alarming and at the same time saddening 'no, na kaya daw yun ay naging miracle kasi hindi naman daw talaga naging alak yung tubig. Sobrang lasing na yung mga guests to the point na sobrang intoxicated na sila kaya kahit yung tubig lasang alak na. At sabi pa nung mayordomo, "Ito yung pinakamasarap sa lahat ng nainom ko." Whether it's taken as a joke or being taught, 'di ba? That's a danger 'no. Kaya nga ito yung mga examples of this, these so-called scholars 'no. So what's the risk? The Bible gets reduced to a just collection of human texts 'no. Wala ng divine authority and faith is emptied out. Much, much worse. Instead of a magisterial, when we say magisterium kasi may mga sorry to say, I mean rant ulit lang 'no, may mga pastors kasi na dini-demonize na nila halos, or they are painting a negative connotation when it comes to the word magisterium. But magisterium from the Latin magister means teacher 'no, teach 'no. Instead of magisterial yung approach sa homily, gagawin personal anecdote, personal experience tapos ipipilit i-connect sa tema. To the point na yes, kasi sinasabi novelty, pero wala ng scriptures. Bakit? Hindi na rin kasi nag-aaral or kokopya dun sa mga reflection ni Father Lennon halimbawa sa 365 Days with the Lord. Again, it's my rant or mas malala na ngayon kasi may ChatGPT na para magsulat ng homily nila. Pero nakakalungkot lang 'no, pero these are the dangers faced right after the council and kayo na bahala humusga kung nagwo-worsen ba o nag-improve ba pero it happens even until now. And another, excess din 'no, aside from ito nga yung sa historico-critical method, is yung tinatawag natin na nabanggit na ni Russell kanina, na-mention na niya yung fundamentalism 'no. Ano 'tong fundamentalism? Ito yung insistence na the Bible must be read literally, no? As in literal in every detail, no? Like for example, Genesis as a science book, no? So, yung idea ng evolution ay ating itatanggi kasi wala siya sa Biblia. Sabi sa Biblia ang creation was 7 days. So 7 days siya literal, no? So itong fundamentalism ay parang ang Psalms for example is like a historical news report. This also misses the point, Kasi it ignores first yung sinabi nga ng Divino Afflante Spiritu, yung genres 'no, yung literary genres ng bawat libro sa Biblia. Kasi nga ang Biblia ay hindi isang libro, it's a library of books 'no. It ignores that, yung literary genre, it ignores the Sitchem Leben or the context, the world in which it was written, that particular book. And the church's guidance on interpretation. Yung ini-ignore nitong fundamentalism. And again, ang problema mo dun, kung ang susundin mo lang ay yung nasa Biblia at every detail nun is truth in the sense na historical truth, no? Scientific truth, ibig sabihin, first, ayun nga, yung pinaka-bobo kong example, walang nakasulat na mag-toothbrush ka. So, hindi ka na magtu-toothbrush kasi walang nakasulat. Oh, nung sinabi na 40 years na nakaupo sa trono si David, ibig sabihin literal na 40 years na nakaupo siya dun, 'di ba? Mga bobong examples yun, pero it can, 'no, it can become a problem sa fundamentalism, 'no? Ito yung Hindi, gamitin problema natin mo. yung isang yung isang danger ng fundamentalism, well, idol din namin 'to pero, we pray sana sumalangit ang kaluluwa. Brother Eli, Aha. icon 'yan sa Philippine history 'no. Kay Brother Eli walang tuhod ang Diyos, kaya dapat bawal lumuhod ang kanyang mga miyembro.
Kasi sinabi niya, yun ang fundamentalism, sabi niya nagbasa siya 'di ba, kung kilala si Brother Eli, magaling siya, talagang kabisado niya halos ang Biblia 'no. Talagang nag-aano siya, sinasabi niya, "Oh, may ulo ba ang Diyos?" Ta's sasabihin, siya ay sinusuotan ng korona. So, may ulo ang Diyos. May puwet ba ang Diyos? Siya ay nakaupo sa trono sa ibabaw ng dagat. May kamay ba ang Diyos? Niligtas ako ng kamay mga gano'n. So, Oo. salmo, mga pero walang sinasabing may tuhod ang Diyos, 'di ba? Kaso ginawa nga tayo sa wangis ng Diyos, eh. So, kung may tuhod tayo, alangan namang walang tuhod ang Diyos, mga gano'n ba? Mga gano'ng bagay ba na parang may puwet daw ang Diyos kasi nakaupo sa trono pero wala siyang tuhod. Just to justify na bawal lumuhod. Ito yung danger ng fundamentalism, sorry kita naalala ko lang, eh. Hindi, pero sakto pre, kasi iyon ang ano, eh, ito rin ang problema kaya tayo nababrand na anti-science, na tayo ay anti-reason 'no. Naririnig mo yan sa mga ano, eh, sa mga hindi naman talaga may alam sa walang alam talaga sa religion, wala talagang alam sa Bible, mga nakanood lang ng kaunting, episodes ng The Big Bang Theory. No, then they treat themselves as scientists na nga 'no. Na pagka scientific person ka hindi ka puwedeng maging religious, as if hindi majority ng mga scientists sa history ay religious people. Pero I digress 'no. Kasi dahil yan sa mga fundamentalist na ganyan mag-isip 'no, na okey, evolution, Big Bang, hindi yan totoo kasi hindi yan yung nasa Genesis, eh. Friend, kung Genesis lang ang paniniwalaan mo na literal, Genesis 1 at Genesis 2 ay magkaibang storya. So, alin talaga ang ano, ang creation? Anong nauna? Sa Genesis 1, ang unang ginawa ng Diyos ay yung liwanag at yung dilim. Sa Genesis 2, ang unang ginawa ng Diyos ay yung tao na hinulma niya mula sa ano, sa mud. So, nakita ng tao yung buong creation. Sa Genesis 1, yung tao yung last na crinate. Pagkagising ng tao, tapos na yung creation. So, ano nga ang totoo dun, 'no, kung yun ay scientific book, 'no, kung magiging Correct, fundamentalist correct. lang tayo. Tsaka isa That's pa, true. meron bang nandoon sa tabi ng Diyos na nagsusulat ng mga nangyayari noon, 'di ba? Kaya importante pa rin nga yung System 11. Paano sinulat Mm, ito? Bakit gano'n yung kuwento? Oh, kasi totoo yan. pala ano, yung mga Hudyo pala by that time nung sinulat yung Genesis ay nasa Babylonian exile at sila ay sumasagot sa creation story ni Marduk. So, kaya nila sinabi ng Diyos yung gumawa ng stars. Pero does that mean na peke yung Genesis? No. Because again, inerrancy. Hindi siya mali in terms of salvation history. Yun ang pinakaimportante. Ang libro, ang Biblia ay hindi libro ng siyensya, hindi siya libro ng kasaysayan. Well, depende sa ano yung libro kasi may mga historical books talaga. Pero hindi siya scientific book, it's a book of the history of salvation. So its inerrancy, its truth, no, na hindi siya nagkakamali, pertains to the history of salvation, that it is true for our salvation. Faith and morals kumbaga. Yun ang Yeah, balanse, yun 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 ang ang balanse, beauty, exactly. yun ang beauty ng Dei Verbum kasi yun nga again hindi pinagbabawal, it allows the use of historical methods, but always in faith. That's why yun ang sinabi ko kanina, the church is not preventing us to ask, but to ask, it is guiding us in asking. Walang limitation, but it guides us within the living tradition of the church 'no. Hindi siya pure scholarship lang na tulad nga nung iba na ifo-flaunt lang nila na mas may alam sila, tapos yun nga, yung iba walang alam. And siyempre, kasi yun yung isang side, eh, yung parang elitista ka na ikaw lang may alam ng tunay na kuwento. Sa iba naman parang, sige lahat tayo, kung nararamdaman mo yan yung interpretasyon mo, tama na rin yan, hindi. Kaya kaya binalanse yan ng Dei Verbum. Now, years later, hindi lang years, decades later, uh, our well-loved Perito eventually became the chief shepherd of the church, and sa tingin ko nag-reflect din siya, ni-reflect niya na, "Oo nga 'no, nung the time na nagsulat ako for Cardinal Frings, things really evolved and changed so rapidly."
And that's why kailangan niya ring magsalita about this. That's why we have Pope Benedict XVI Verbum Domini. Pero again, hindi ito bago, hindi ito yung parang repealing clause 'no, ng batas na, sige hindi verbum wala ng kuwenta yun, ito na yung dapat. Hindi, in-enrich niya ulit yung reflection and inopen niya ulit yung reflection sa Word of God. Yeah, nung 2010, si Pope Benedict XVI ay sinulat niya nga itong Verbum Domini 'no, as a love letter na rin 'no. Verbum Domini, the word of the Lord. As a love letter sa scriptures and also sa Dei Verbum 'no. Kasi nga decades na yung lumipas and again, katulad ng sinabi ko kanina, well, it's my personal na I think hindi pa talaga nafu-fulfill yung hinihingi ng council ng Dei Verbum 'no. So, deepening sa Dei Verbum, pinublish ni Pope Benedict XVI noong 2010 itong Verbum Domini para sa konteksto natin ngayon. Yes, ngayon. And ang isa sa pinaka-central na message nito, Christianity is never, it's not a religion of the book. It is a religion of the Word. And the Word is not just ink on paper. The Word is a person, Jesus Christ, the Logos, no, the Word. He is the eternal Word of God made flesh. At hindi lang siya theoretical, na 'pag baka iniisip niyo dahil di niyo pa nababasa yung Verbum Domini, ay baka theoretical lang yung ano kasi si Pope Benedict XVI. Maraming natatakot magbasa ng gawa ni Pope Benedict XVI o kaya Joseph Ratzinger 'no, kasi iniisip nila very theological. But I say to you, he has the gift of being clear 'no, so madali siyang intindihin at very rich spiritually pagka nagsulat siya. Anyways, so what I was saying is that he also gave a practical 'no, practical na tip kumbaga paano natin isasabuhay itong Dei Verbum. At yun ay yung pagre-rediscover yung tinatawag nating Lectio Divina 'no, which means, well, divine reading. It's a way of praying with scriptures na ito ay nasa tradisyon na ng simbahan way, way back 'no, na later on nalimutan and by this time nung Verbum Domini ay ni-reintroduce ni Pope Benedict XVI sa simbahan sa modernong, panahon 'no, where we pray with the scriptures, reading it slowly, meditating, praying, and contemplating God's word 'no. And again, katulad ng sinasabi namin kanina, we pray it with the church 'no. So hindi ka lang nagbabasa meditatively ng isang biblical text, meron ka ring kasamang commentary, for example, explanations, for example, reflections from the saints, from theologians, no, from the popes, no. So for Benedict, if Catholics rediscover the Lectio Divina, it would bring about a new spiritual springtime in the church. Yeah. Actually sa Philippines, bigyan nila ng konteksto 'to kasi nga yung Lectio Divina luma na 'yan mga kaibigan, matanda ng practice 'yan. Simula 'yan sa mga monks. Pero in a twist 'no, inintroduce 'yan, I forgot the name pero alam ko Father Efren 'yun, na taga ano, Dominican 'no, hopefully. Hopefully tama yung pag-aalala ko. Biblia Rasal, Yeah, 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 yeah. Biblia, aral, dasal, asal. So you read the word, Biblia, then aral, ano yung katuruan dun ng simbahan, church fathers, Vatican II, aral. Dasal, you pray with it, you reflect on it, then asal. Ano yung call to action mo after reading this, paano magiging flesh yung word. So ito yung, invitation and thanks to Pope Benedict kasi he reminded us on this. But Verbum Domini is not only about a reminder, it's also a warning against two uh, strong distortions or mga strong tendencies and distortions or attacks against the scripture. Una, reading the Bible only as a historical artifact. Na okay, this is a thing of the past and hindi lang tayo maka-move on kaya kailangan natin basahin. No, yun ang warning dun na hindi natin makita 'to as relic lang 'no, but it is still alive, it is alive and
i-continue to grow 'no. Kaya nga yung life natin is also a living Bible kasi nga we were touched by the word of God. And pangalawa, reading it without the church in isolation. Kasi for Pope Benedict, the Bible belongs to the people of God. So you cannot fully understand it apart from the liturgy and the living tradition of the church. Living tradition, kaya importante yang tradition. Again, basahin ninyo pagka nasa website na yung ano, yung aking refutations dun sa isang cardinal. Anyways, so anong take away natin dito ngayon 'no? So, Yes, yes, yes. Dei Verbum opened the door 'no, for Catholics to embrace the scriptures 'no. Again, kasi nga historically, as a reaction sa Protestant Reformation, medyo naging ano tayo, reticent 'no. Hindi siya pinagbawal again, pero reticent lang tayo na magbukas ng Biblia on our own 'no, kasi baka mahawa tayo sa mga protestante, gano'n yung nasa isip ng mga tao. Pero by the time of the Second Vatican Council, ang sinabi sa "No, the Bible is ours." Pamana sa'tin 'yan, hindi 'yan pang-aari ng mga protestante lang. Hindi kanila 'yan, hindi nila exclusive 'yan. Pamana sa'tin 'yan ng ating pananampalataya. So, they verbum open that reality for us 'no, na we should go back, should read the Bible, we should enrich our scriptural understanding. And later on, pagdating ng 2010 ngayon on our, actual times, Verbum Domini reminds us that when we read the Bible, we are not just studying a text, no? Hindi siya parang pagbasa ng Don Quixote o ng um, mga Shakespearean novels, no? O ng Noli Me Tangere, no? No, we are meeting with Christ, the living Word. Again, the ultimate Word of the Father, the last Word of the Father. That was Dei Verbum, the Second Vatican Council's constitution on divine revelation 'no. So mahaba-haba itong episode na 'to pero hopefully it will serve as a good introduction. Sana kayo ay ganahan na magbasa nung mismong document ng Dei Verbum and later on kung may time kayo yung Verbum Domini rin. So introduction lang 'tong ating episode ngayon 'no. Yes, next time we'll now move to Lumen Gentium, the light for the peoples, the light for the nations, the dogmatic constitution on the church. Ano o sino ba talaga ang simbahan? Ano ang papel ng mga pari, ng mga obispo, at mga ordinaryong Kristiyano na tinatawag ng mga laiko. Yun ang ating next episode. Kaya salamat sa inyo sa pakikinig ninyo at sa pagsuporta sa tamang usapan. Continue niyo lang yung pag-share and kung may tanong kayo, may comments kayo, ilagay niyo diyan sa comment box. Same time, visit kayo sa aming pages at sa aming website. Nandun yan lahat, lalo yung mga articles si Father Lennon. So yun, kita-kita tayo ulit, sama-sama tayo ulit rather sa next episode. Muli po, ito po si Russell At ito naman po si Lennon, at ito ang inyong tamang usapan. usapang may tama. Bye-bye.